isang magandang Russian flight attendant, nag-emergency landing sa isang paliparan sa Pilipinas. Pupunta tayo sa Pilipinas. Sinabi mo bang Pilipinas? Kapitan, sa sandaling binigkas ko ang mga salitang iyon, sabay-sabay na napangiwi ang mga mukha ng mga pasaherong Ruso mula sa mataas na lipunan. Narinig ko halos ang pagbasag ng tensyon sa hangin sa loob ng eroplano. Hindi maaari ang Pilipinas, hinding-hindi. Bakit natin ibababa ang isang mahalagang tao mula sa Russia sa ganoong uri ng bansa? Isa iyong pagpatay, Arthur. Hinawakan ni G. Orlov ang aking pulso at sumigaw na halos pasigaw. Sa kanyang mga mata, mas matindi ang galit kaysa takot. Mga tripulante, isusugal niyo ba ang aming mga buhay? Nakakasiguro ba kayong ang sistemang pang-emerhensiya ng Pilipinas ay maihahalin tulad sa antas ng Europa? Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa first class. Si Grigory Ivanov, ang pinuno ng isang dambuhalang kumpanya ng enerhiya sa Russia, ay nakahandusay sa sahig, nanlalaki ang mga mata, hawak ang kanyang dibdib, at nangingisay. Wala siyang pulso, kailangan nating lumapag ngayon din. Nanginginig ang aking boses habang ang mga sigaw ng pasahero ay pumupunit sa katahimikan ng cabin. Ngunit matigas ang sagot ng kapitan. Sa isang salitang iyon, ang buong eroplano ay tila sumabog. Si Svetlana ay humahagulgol sa harap ko. Si Arthur Orlov ay pinagsisipa ang pinto ng sabungan habang nagmumura at ang mga nakababatang pasahero ay nanginginig sa takot habang tumatayo mula sa kanilang mga upuan. May sumigaw. Sa sandaling lumapag tayo sa Pilipinas, katapusan na natin. Sa gitna ng kaguluhang iyon, mahigpit kong hinawakan ang nanginginig na kamay ni G. Ivanov. At ang eroplano ay nagsimulang bumaba patungo sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Ngunit walang sinuman sa amin ang nakapag-isip na ang unang tanawin na aming makikita ay ganap na dudurog sa mundong pinaniniwalaan naming lahat sa loob ng 48 na oras. Ako si Katarina Volkova, isang Russian flight attendant. Ang video na ito ay talaan ng nakagigimbal na 48 oras na iyon. Kung interesado kayo sa kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Samahan ninyo ako hanggang sa huli upang malaman kung ano ang nangyari kay Katarina at sa 205 na pasahero. Ako si Katarina Volkova, 12 taon na akong lumilipad para sa isang airline at 5 taon bilang chief purser ng first class. Sa totoo lang, wala akong tiwala sa bansang Pilipinas. Para sa mga Ruso, ang Pilipinas ay isa lamang umuunlad na bansa sa Timog Silangang Asya. Ang kanilang sistema ng kalusugan at pagtugon sa emerhensiya ay hindi mga bagay na maaari naming pagkatiwalaan. Ngunit ngayon, narito ako sa isang eroplano patungo sa bansang iyon, kasama ang 205 na pasahero mula sa mataas na lipunan ng Russia at labag pa ito sa kalooban nilang lahat. Katarina, naririnig mo ba ako? Papunta tayo sa Maynila. Ngayon din, walang bahid ng pag-aalinlangan sa boses ni Kapitan Mikhail na narinig mula sa radyo. Ang cabin, na tahimik hanggang bago kami pumasok sa himpapawid ng Pilipinas, ay biglang nagkagulo dahil sa isang salita. Ano po, sa Maynila, bakit sa Pilipinas? Hindi ko maikakaila ang panginginig sa aking boses. Pilipinas? Sa lahat ng lugar, bakit doon pa? Isang takot na hindi ko pa naramdaman sa loob ng 12 taon kong serbisyo ang bumalot sa buong eroplano. Ang mga pasahero sa first class ay ang pinakrema ng lipunang Ruso. Mga chairman ng energy group, mga bigating pangalan sa pananalapi, mga pamilya ng politiko. Tinitigan nila ako ng kanilang tipikal na matigas na ekspresyong Ruso. Ang kanilang mga titig ay nagsasabing, ibababa mo kami sa Pilipinas? Nawawala ka na ba sa isip? Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang hirap na paghinga sa aking paanan. Si Grigory Ivanov, ang chairman ng pinakamalaking energy group sa Russia, ay nakayuko. Hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kulay abo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Ang kanyang mga labi ay nangingitim at pawis ay bumubuhos mula sa kanyang noo na parang talon. Ang puso ko, ang puso ko. Ang kanyang asawang si Elena ay humawak ng mahigpit sa aking braso at sumigaw. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking uniforme. Parang awa nyo na, tulungan nyo ang asawa ko. Agad kong sinubukang ikabit ang emergency oxygen, ngunit mas mabilis at mas marahas ang reaksyon ng mga pasahero. Anong gagawin natin sa paglapag sa Pilipinas? Ipagkakatiwala natin ang isang mahalagang tao sa isang bansa na hindi natin alam ang mga pasilidad o mga doktor? Para sa isang Ruso, ang isang ospital sa Pilipinas ay hindi maisip. Lalo na si Arthur Orlov,
isang Russo-Swiss na financier na tumusok sa akin ng kanyang matalas na tingin. Hindi kami papayag na lumapag hanggat hindi kami lahat sumasang-ayon. Mapanganib ang Pilipinas. Humihingi kami ng ibang alternatibo. Kung mayroon lang pong alternatibo, ako na po sana ang unang nagsabi, sinubukan kong ipaliwanag ng mahinahon. Sa kasalukuyan, lahat ng paliparan sa rehiyon ay sarado dahil sa paparating na super typhoon at mahirap ang operasyon sa iba pang mga paliparan dahil sa masamang panahon. May sumigaw. Kahit saan, sa China man o Hong Kong, basta huwag lang sa Pilipinas. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa cabin at ang aking boses ay unti-unting nawala. Para akong nakatayong mag-isa sa gitna ng isang bagyo. Sa totoo lang pareho kami ng iniisip, bakit kailangang sa Pilipinas? Kami ay mga Ruso. Mayroon kaming mga pinakamahusay na ospital sa Moscow at mayroon kaming napatunayang sistema ng kalusugan sa Europa. Ang isang lugar tulad ng Pilipinas ay isang bansa na hindi ko pa napuntahan. At ngayon, ipagkakatiwala namin ang aming mga buhay doon? Habang tahimik akong nagkagatlabi, isang desperadong boses mula kay Kapitan Mikhail ang bumasag sa radyo. Katarina, 40 minuto na lang ang gasolina natin, Pilipinas o sa gitna ng karagatan. Sa isang iglap, nanlamig ang aking buong katawan. Ang mga reklamo ng mga pasahero, ang kanilang mga protesta, ang kanilang mga sigawan, lahat ay tila naglaho. Ang ulirat ni G. Ivanov ay nawawala, ang ugong ng makina ay kakaibang nanginginig, at ang labas ng bintana na binabalot ng makapal na ulap ng bagyo ay kulay abo. At sa gitna ng lahat ng iyon, iisang pagpipilian na lamang ang natitira, ang Pilipinas. Tanging ang Pilipinas. Lahat po, bumalik na sa inyong mga upuan. Hindi ko alam kung ilang taon na mula noong huli akong sumigaw ng ganoon kalakas. Ngunit patuloy pa rin sa marahas na pagprotesta ang mga pasahero. Pananagutan namin ito. Kung may mangyari sa Pilipinas, kayo ang mananagot. Tinitigan ko sila ng diretso sa mata. Hawak ang radyo gamit ang nanginginig na kamay. Sinabi ko, Kapitan, magpatuloy po tayo sa NAIA. May sumisigaw pa rin. Hindi namin mapagkakatiwalaan ang Pilipinas. Hindi ako sumagot sa mga salitang iyon. Hindi ko kayang sumagot dahil ako mismo ay walang gaanong alam tungkol sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, hindi ko kailanman naisip na ang hindi kilalang bansang iyon ang magiging huling pag-asa naming lahat. Yumanig ang eroplano, kumislap ang mga ilaw at marahas na ibinaba ng katawan ng sasakyang panghimpapawid ang kanyang unahan. Sa wakas, nagsimula na ang pagbaba sa Maynila. Isang bahagyang liwanag ang nagsimulang makita sa labas ng bintana. Ito ang mga ilaw ng Pilipinas. Ipinikit ko ang aking mga mata at sa aking puso, nanalangin ako. Sana po mali kami. Lalong lumakas ang panginginig ng makina. Ang eroplano ay bumababa ng malalim na para bang tumatagos sa isang pader ng yelo. Ang aking mga kamay ay nakakapit sa armrest ng upuan, ngunit dumudulas ito dahil sa pawis. Ito ang unang pagkakataon na ang isang tripulanteng may 12 taong karanasan ay nanginig ng ganito. Mga tripulante, manatili sa landing position. Ang boses ni Kapitan Mikhail ay mas maikli at mas matigas kaysa dati. Kapag ganito siya magsalita, nangangahulugang talagang wala ng oras. Sinubukan kong tingnan ang harap ng aking upuan sa huling pagkakataon at halos manigas ako sa aking kinatatayuan. Walang makita sa labas ng bintana, walang isang ilaw, walang isang palatandaan sa lupa. Tanging isang nagngangalit na bagyo na may malakas na ulan at hangin ang bumabalot sa himpapawid. Sa Russia man, isasara ang paliparan sa ganitong panahon. Siyempre, ngunit ngayon, pababa kami sa gitna nito. At sa sandaling iyon, isang nanginginig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likurang upuan. Hindi ko makita. Ang runway, si Arthur Orlov iyon. Ang dating kalmadong financier ay isa na ngayong pasaherong puno ng takot. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa bintana at siya ay humihingal. Ang kanyang mga salita ay mabilis na naging pampalakas ng takot at kumalat sa mga pasahero. Hindi maaari. Mamamatay tayo kung lalapag tayo sa ganitong panahon. Kung sarado ang ibang paliparan, imposibleng bukas ang sa Pilipinas. Baka sa dagat tayo bumagsak. Narinig kong mahina ang sistema ng Pilipinas sa pagharap sa mga bagyo. Bawat salitang iyon ay parang tumutusok ng piraso ng yelo sa aking puso. Dahil iniisip ko rin ang parehong bagay. Makakaya kaya ng isang bansa tulad ng Pilipinas ang ganito kalakas na bagyo? Kahit sa Russia, mahirap ang ganitong panahon. Ngunit habang nanginginig ako sa takot, biglang lumiwanag ang cabin. Automatikong nag-maximum brightness ang ilaw sa loob.
Ito ay isang function na automatikong umiilaw kapag hindi masiguro ang visibility bago lumapag. Narinig ko ang sabay-sabay na paghinga ng mga pasahero na parang isang alingaw-ngaw. Ang isang batang babae sa tabi ko ay mariing nakapikit at nagdarasal, habang ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinatakpan ang kanyang mukha at yumuyuko. Ayos lang po. Sinubukan kong magsalita sa pinakamahinahong boses na kaya ko. Ang sabungan ay gumagawa ng tumpak na desisyon. Ngunit bago ko pa matapos ang aking sinasabi, humagulgol si Elena. Kung lalapag tayo sa Pilipinas, mamamatay ang asawa ko. Pakiusap, sabihin mong pumunta tayo sa ibang lugar, Katarina. Ang kanyang nanginginig na kamay ay humawak sa aking braso at kumapit siya ng buong lakas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng husto sa tela ng aking uniforme. Masyadong mapanganib ang Pilipinas. Espesyal na panauhin ang asawa ko. Hindi siya maaaring ipagkatiwala sa kahit saang bansa. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso na parang patalim dahil pareho kami ng alalahanin. Paano kung mamatay ang chairman sa Pilipinas? Paano kung hindi maayos ang paunang lunas? Sino ang mananagot? Ngunit sa gitna ng kanyang mga sigaw, narinig ang boses ng kapitan. Runway, visibility secured, debris clearing confirmed. Napakabilis? Hindi, napakalinis. Sobrang linis. Ang huling mga salita ng kapitan ay nagpatigil sa tibok ng aking puso. Napakalinis. Sa gitna ng super typhoon na ito, automatiko kong inilabas ang aking mukha sa bintana. At nang makita ko ang tanawin, halos tumigil ang aking paghinga. Sa gitna ng puting buhos ng ulan at malakas na hangin, isang napakanipis at mahabang itim na linya ang lumitaw na parang liwanag, ang runway. At sa runway na iyon, walang kahit isang piraso ng basura o anumang sagabal, talagang wala. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Sa labas, isang super typhoon ang nagaganap. Ang visibility ay hindi aabot sa 10 metro. Ngunit ang runway ay malinis na parang umaga sa tag-araw. Sa paligid, ang mga ground crew at mga sasakyan ay kumikilos na parang isang military drill at ang mga ilaw gabay ay kumikislap ng maliwanag sa gitna ng bagyo na parang araw. Hindi lang isa o 2 sasakyan. 7, hindi, parang higit sa 10 sasakyan ang nakikita ko. Sila ay kumikilos sa magkabilang gilid ng runway na parang perpektong nakasynchronize, nililinis ang anumang maaaring maging sagabal. Dahil sa sobrang pagkamangha, napabulong ako ng medyo malakas. Ano iyon? Sa likod ko, may bumulong. Kahit sa Russia, hindi natin kayang gawin iyan. Sa sandaling iyon, ako man ay natulala. Ang eroplano ay yumanig, ang mga pasahero ay sumisigaw, at ang aking puso ay malakas na kumakabog, ngunit ang runway ay hindi kapanipaniwalang handa, na para bang hinihintay nila kami. Landing, sa matigas na anunsyo ng kapitan, ang eroplano ay dumausdos sa runway, isang bahagyang pagyanig, at pagkatapos ay isang makinis na pagbagal. Sa sandaling dumampi ang mga gulong sa lupa, biglang nawala ang lahat ng tensyon sa aking katawan. Ligtas kami. Mula sa iba't ibang sulok ng cabin, sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang mga buntong hininga ng ginhawa. Ilang pasahero ang nagpunas ng luha, habang ang iba ay naglagay ng kamay sa kanilang dibdib at nagpasalamat sa langit. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tumagal lamang ng 3 segundo, dahil mula sa labas, narinig namin ang nagmamadaling mga yabag. Kasabay ng pagbukas ng pinto, isang grupo ng mga Pilipinong paramedic ang sumugod sa loob. Walang sigawan, walang kalituhan. Mabilis lamang sila, napakabilis, na para bang alam na nila ang buong sitwasyon. Nasaan ang pasyente? ECG monitor, handa na. Sinusuri na ang oxygen saturation. Walang isang segundong pag-aalinlangan. Dumiretso sila kay G. Ivanov. Ito ay isang tanawin na hindi mo makikita sa Russia. Doon, kailangan muna naming tumanggap ng ulat, kumuha ng pahintulot at kumpirmahin ang mga pamamaraan bago kumilos. Ngunit iba ang mga taong ito. Sa nakakabinging sandaling iyon, itinaas ni Artur Orlov ang kanyang kamay at sumigaw. Hoy, huwag kayong basta-basta sumugod. Sundin ang protocol. Hindi nyo ba alam na mapanganib ang medisina sa bansang ito dahil masyadong mabilis? Ang ibang mga pasahero ay sunod-sunod ding nagreklamo. Magkakamali kayo kung magmamadali kayo. Narinig kong bilis lang ang ipinagmamalaki ng medisina sa Pilipinas. Kami ay mga espesyal na panauhin. Tratuhin nyo kami ng mas maingat. Narinig ng pinuno ng mga paramedic ang lahat ng iyon, ngunit hindi man lang nanginig ang kanyang kamay nang sabihin niya, ang bawat segundo po ay mahalaga ngayon. 3 minutong pagkaantala ay maaaring ikamatay niya. Pakiusap,
padaanin niyo kami. Sa kanyang matigas at hindi natitinag na tono, natigilan ang mga pasahero. Ako man ay nagulat. Ang mga pasaherong Ruso ay karaniwang hindi umaatras kapag sinisigawan. Sa halip, lalo silang lumalaban. Ngunit may ibang bagay sa boses ng Pilipinong leader na ito. Hindi ito awtoridad, kundi kumpiyansa. Ngunit sa pagkakataong ito, si Elena naman ang humawak sa braso ng paramedic leader. Pakiusap, dahan-dahan. Asawa ko siya. Masyadong mabilis, kinakabahan ako. Tinitigan siya ng paramedic leader sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay bahagyang yumuko. Gagawin po namin ang lahat para mailigtas siya. At sa isang iglap, si G. Ivanov ay inilagay sa isang stretcher, ikinabit ang mga monitor at maraming kamay ang sabay-sabay na kumilos. Ito ay isang tanawin na hindi mo makikita sa formalistikong Russia, na parang iisang organismo, 6 na miyembro ng team ang eksaktong ginagampanan ang kani-kanilang mga tungkulin. Sa likod ko bumulong si Arthur Orlov. Napakabilis. Hindi ito normal na bilis. Hindi ako makasagot. Dahil ito rin ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito. Ngunit ang nakapagtataka, hindi ako kinakabahan. Sa halip, nagsimulang sumibol sa akin ang isang matatag na paniniwala na ang mga taong ito ay kumikilos ng tama. Ang kanilang mga kamay ay mabilis ngunit matatag. Ang kanilang mga boses ay matigas ngunit hindi malamig. Iyon ang unang lamat sa aking pananaw tungkol sa bansang Pilipinas. At ang lamat na iyon ay lalaki pa, nang higit pa sa hindi ko inaasahang paraan. Habang humuhupa ang tensyon sa runway, ang stretcher na may lulang si G. Ivanov ay mabilis na dinala ng mga Pilipinong paramedic na kumikilos ng may katumpakan sa gitna ng bagyo. Paglabas ko ng eroplano, napahinto ako sandali dahil sa kakaibang hangin na sumalubong sa akin. Malakas pa rin ang buhos ng ulan, ngunit sa paggalaw ng lahat ng sasakyan at mga tao na tumatagos sa ulan, walang bahid ng kaguluhan o pag-aalinlangan. Bumukas ang pinto ng nakaabang na ambulansya at tinanggap ng mga medical staff ang chairman, diretso sa St. Luke's Medical Center sa BGC. Isang maikli at malakas na utos. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nagsara ang pinto ng ambulansya at ang sirena ay umalingaw-ngaw sa gitna ng bagyo bago maglaho. Habang pinagmamasdan ko ang tanawin, naramdaman ko ang isang bahagyang pagkabagabag sa aking dibdib. Paano sila naging ganito katumpak? Paanong napakalinis ng lahat sa kabila ng bagyo? Sa tabi ko, bumulong si Arthur Orlov. Talagang hindi ka panipaniwala ang bilis. Ito ba ang antas ng Asya na alam natin? Ang mga naatasang sumama mula sa paliparan patungo sa ospital ay ako, ang asawa ni G. Ivanov na si Elena, at isang Ruso-Pilipinong doktor na si Dr. Anton, na kasama rin sa eroplano. Si Dr. Anton ay karaniwang kalmado at tahimik, ngunit ngayon ay mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang mga labi. Kailangan kong makita sa sarili kong mga mata kung gaano kahanda ang mga ospital sa Pilipinas. Si Elena, na may malalaking mata, ay nanginginig na nagtanong sa akin, "Katarina, sa tingin mo ba ayos lang ang mga ospital sa Pilipinas?" Hindi ko masagot ang tanong na iyon. Ayos lang kaya? Hindi ko rin alam. Pagdating namin sa emergency room, ang magulo at siksikang eksena sa ospital na inaasahan ko ay wala kahit saan. Sa halip, isang napakaliwanag, napakaorganisado, at napakahandang espasyo ang sumalubong sa amin. "Pasyente, papasok, ihanda ang ECG, blood test kit, ikabit agad." Tapusin sa loob ng 10 segundo. 5 medical staff ang sabay-sabay na kumilos na parang iisa. Ang buong proseso ay natapos sa loob ng wala pang 10 segundo. Si Dr. Anton ay bahagyang ngumisi. Napakabilis. Posible ba ang tumpak na diagnosis sa ganitong bilis? Bago pa matapos ang kanyang salita, mabilis na nagsalita ang isang lalaking mukhang lead doctor. Hinala ng arrhythmia, bumababa ang presyon ng dugo. Ilipat sa CT scan room sa loob ng 3 minuto. Nagtaas ng kilay si Dr. Anton sa pagtataka. 3 minuto? Hindi pa nga tapos ang blood test. Agad na sumagot ang doktor. Lalabas ang resulta ng blood test habang inililipat siya. Sabayang sistema ang gamit namin. Natigilan si Dr. Anton. Sabayang sistema? Para sa kanya, ang salitang iyon ay isang mapanganib na ideya na sumisira sa pamantayan ng medisina. Sa Russia man o sa Europa, ang mga hakbang ay dapat sundin ng sunod-sunod. Ngunit ang medical staff ng Pilipinas ay hindi sumusunod sa balangkas na iyon. Ang sentro ng lahat ng kanilang pagkilos ay iisa lamang. Huwag nang patagalin pa ang pasyente. Handa na ang CT scan. Inilipat si G. Ivanov kasama ang stretcher. Ang bilis ay walang bahid ng pag-aalinlangan.
na parabang sinanay. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang aking kamay. Katarina, natatakot ako. Nagsalita ako ngunit sa loob-loob ko ay kinakabahan. Masyadong mabilis. Ayos lang ba talaga ang ganitong bilis? Ngunit sa tabi ko, isang Pilipinang nurse ang marahang nagsalita. Ginang, ang kondisyon po ng inyong asawa ay patuloy naming sinusubaybayan. Ito po ang pinakamahalagang oras at hindi po namin sasayangin kahit isang segundo. Bahagyang huminahon ang paghinga ni Elena. Naramdaman ko rin ang kaunting ginhawa sa aking dibdib. Ang mga taong ito ay kumikilos ng may tumpak na pag-unawa. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang resulta ng pagsusuri, hindi man lang umabot ng 5 minuto. Agad na nagpasya ang lead doctor, kailangan ng emergency surgery. Ito na ang huling pagkakataon para mailigtas ang kanyang buhay. Nanginginig na pumirma si Elena sa consent form. Si Dr. Anton ay naguguluhang bumulong. Imposible ang bilis na ito. Kahit sa Europa, hindi ito magagawa. 5 minuto para sa resulta ng pagsusuri. Sa mga salitang iyon, naramdaman kong may isa pang lamat na lumalawak sa aking puso. Hindi ba ang Pilipinas ang bansang inaakala namin? Nagsara ang pinto ng operating room at naupo kami sa mga puting plastik na upuan. Bawat isa ay may sariling paraan ng pagtitiis sa pagkabalisa. Napakabagal ng takbo ng oras. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang isang Pilipinong espesyalista. Sa ibabaw ng kanyang maskara, ang kanyang mga mata ay nakakagulat na kalmado at banayad. Naging matagumpay po ang operasyon. Sa isang salitang iyon, nanghina ang mga tuhod ni Elena at natigilan ang mukha ni Dr. Anton. Ako naman ay napabuntong hininga at napayuko. Maraming salamat po. Bahagyang yumuko ang espesyalista. Ginawa lang po namin ang nararapat. Napakasimple at may pagmamalaking tono. Naging stable na ang kondisyon ni G. Ivanov. Wala nang mapanganib na sintomas at sinabing maaari na siyang lumabas pagkatapos ng ilang araw na paggaling. Humagulgol si Elena sa tuwa at ginhawa habang si Dr. Anton ay nakatayong tulala na parang kailangan niyang basahing muli ang kanyang mga aklat sa medisina at ako, napuno ang aking dibdib ng isang damdaming hindi maipaliwanag. Ang bansang Pilipinas, ang aking kaalaman tungkol dito, ay ganap na gumuho sa sandaling iyon. Mula ngayon, kailangan kong makita, maramdaman at kumpirmahin gamit ang sarili kong mga mata. At ang pagbabagong iyon ay nagsisimula pa lamang. Ang pasilyo ng ospital ay maliwanag kahit 3:00 na ng madaling araw. Sa Russia, ito ang oras kung saan 1 o 2 nurse sa night shift ang inaantok sa dilim. Ngunit dito ay iba. Ang mga medical staff na naglalakad sa pasilyo ay mabilis pa ring kumikilos. Ang mga ilaw ay kasing liwanag ng araw at ang mga tunog ng makina at yabag ay hindi tumitigil. Naupo ako sa isang bench sa harap ng recovery room ni G. Ivanov at pinagmasdan ang paligid. Ang mga anunsyo sa dingding ay nakasulat sa Filipino, Ingles, Chinese at Ruso at may mga hand sanitizer sa bawat sulok. Ang lahat ay napaka-organisado. Na para bang ang ospital na ito ay gising 24/7. Si Elena ay nakatitig sa kanyang asawa sa likod ng salamin ng recovery room, tahimik na pinupunasan ang kanyang mga luha. Si Dr. Anton ay nakikipag-usap sa isang Pilipinong medical staff sa dulo ng pasilyo. Habang pinagmamasdan ko ang tanawin, naramdaman ko ang isang kakaibang bigat sa aking dibdib. Nagkamali kami, lubos na nagkamali. Sa sandaling iyon, may tahimik na umupo sa tabi ko. Isang Pilipinang nurse. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng kanyang 30s at kahit na mukhang pagod ang kanyang mukha nang tanggalin niya ang maskara, ang kanyang mga mata ay malinaw. "Ma'am, ayos lang po kayo?" Maraan siyang nagtanong. Tumango ako. "Opo, ayos lang." Nagulat lang po ako. Bahagyang ngumiti ang nurse. "Nagulat po kayo, no? Karamihan po sa mga dayuhan ay ganyan ang sinasabi. Masyado raw mabilis kumilos ang ospital namin. Hindi lang po mabilis. Hindi ka pani-paniwala, tapat kong sinabi. Sa Russia, kailangan naming maghintay ng hindi bababa sa 2 o 3 oras sa emergency room. Ang mga resulta ng pagsusuri ay madalas na kinabukasan pa. Pero dito, tumango ang nurse. "Pinahahalagahan po namin ang pag-save ng buhay sa loob ng golden hour. Ang bawat minutong mas maaga na magamot ang pasyente ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan." May pagmamalaki sa kanyang mga salita. Hindi ito pagmamataas, kundi isang paniniwala na ito ang tama. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Dr. Anton mula sa dulo ng pasilyo. Matigas pa rin ang kanyang mukha. "Katarina,
Tawag niya sa akin sa mahinang boses. Kinausap ko ang mga doktor na Pilipino. Ipinaliwanag nila ang proseso ng operasyon ng chairman. Kamusta po? Perpekto. Pagkasabi niya ng salitang iyon, napabuntong hininga siya. Mas mabilis kaysa sa mga pamamaraang natutunan ko sa Europa. Ngunit kasabay nito, mas tumpak. Ito ay imposible. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi ko alam na ganito kataas ang antas ng sistema ng medisina ng Pilipinas. Isang bansa na lubos nating binaliwala. Wala akong masabi sa kanyang mga salita dahil pareho kami ng iniisip. Tiningnan lang namin ang Pilipinas bilang isang maliit na bansa sa silangan. Isang bansa na mas mababa kaysa sa Russia o Europa na marami pang dapat matutunan. Ngunit ang katotohanang nasa harap namin ay lubos na naiiba. Kinaumagahan, muling lumitaw ang lead doctor. Hawak ang isang chart, lumapit siya kay Elena at marahang ipinaliwanag. Napaka-stable po ng kondisyon ng inyong asawa. Sa tingin ko ay maililipat na natin siya sa isang regular na silid bukas ng hapon. Humikbi si Elena at yumuko. Maraming salamat po, doktor. Ngumiti ang doktor at lumingon sa amin. Ang mga miyembro ng pamilya ay maaari na ring magpahinga. Kami po ay magbabantay sa kanya 24/7, kaya huwag po kayong mag-alala 24/7. Gaano kalakas ang dating ng mga salitang iyon? Sa Russia, madalas na hindi nababantayan ng maayos ang mga pasyente sa gabi. Ngunit dito ay iba. Pagbaba namin sa lobby ng ospital, muli akong nagulat. Madaling araw pa lang pero bukas ang isang coffee shop at ito ay maliwanag at malinis na parang lobby ng hotel. Gusto mo ng kape? Tanong ni Dr. Anton. Tumango ako at sabay kaming pumasok sa coffee shop. Magiliw na ngumiti ang staff at kinuha ang aming order at ang kape ay dumating sa loob ng wala pang 2 minuto. Hawak ko ang mainit na tasa ng kape gamit ang 2 kamay at tumingin sa labas ng bintana. Umuulan pa rin, ngunit ang mga kalsada ay malinis na. Ang mga sasakyan ay tumatakbo ng hindi dumudulas, ng may katumpakan. Hindi ba't kakaiba? Bulong ni Dr. Anton. Malakas ang bagyo pero lahat ay normal na gumagana. Kung sa Russia ito, paralisado na ang buong lungsod. Pareho kami ng iniisip. Sa Moscow, kaunting ulan lang, paralisado na ang trapiko, nakakulong ang mga tao sa kanilang mga bahay at kahit ang mga ospital ay hindi gumagana ng maayos. Ngunit iba ang Pilipinas. Kahit sa gitna ng super typhoon, lahat ng sistema ay gumagana ng tumpak. Katarina, tinitigan ako ni Dr. Anton. Lubos nating hindi naunawaan ang bansang ito. Tumango ako. Opo, ako rin. Ganoon din ang iniisip ko. Sa labas ng bintana, nagsimulang sumikat ang araw. Malakas pa rin ang bagyo, ngunit ang umaga sa Maynila ay tahimik na gumigising. Habang pinagmamasdan ko ang tanawin, naramdaman kong may dahan-dahang nagbabago sa loob ko. Ang aking mga prejudice, ang aking mga pinaniniwalaan, ang lahat ng aking inakalang normal ay unti-unting gumuho. At sa lugar nito, isang bagong bagay ang nagsimulang umusbong. Hindi ang Pilipinas ang bansang inaakala namin. Ang bansang ito ay mayroong bagay na dapat naming matutunan. Humigop ako ng kape at tahimik na nagpasya. Mula ngayon, titingnan ko gamit ang sarili kong mga mata at dadamdamin gamit ang sarili kong puso. At ang paglalakbay na iyon ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang maigting na oras sa ospital at nang sabihin ng lead doctor na stable na po siya, maaari na kayong magpahinga. Sa wakas ay nakahinga kami ng maluwag. Nagpasya si Elena na manatili sa ospital, habang ako, si Dr. Anton, at ang iba pang mga pasahero ay naghanda na lumipat sa hotel. Paglabas namin ng ospital, tumila na ang bagyo, at ang hangin sa Maynila ng madaling araw ay malamig ngunit malinaw. Tulad ng kung paanong ang ambulansya, mga paramedic at ospital ay kumilos ng iba sa aking inaasahan. Ngayon naman ang buong lungsod ay lubos na naiiba sa tanawin ng Asya na alam ko. Sa bus papuntang hotel, ang mga pasahero ay hindi pa rin maalis ang kanilang pag-iingat at pagod. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang manalasa ang super typhoon, ngunit ngayon ay halos wala nang bakas ng pinsala sa kalsada. Isang pasahero ang dumungaw sa bintana at bumulong. Tingnan ninyo, bakit napakalinis ng kalsada pagkatapos ng bagyo? Totoo nga. Ilang oras pa lang mula nang lumipas ang bagyo, ngunit halos wala ng mga debris sa kalsada, maging ang mga bangketa ay tila tuyo na. Sa Russia, aabutin ito ng hindi bababa sa 2 araw. Si Arthur Orlov ay bumulong na parang nangiinis. Siguro ay mayroon silang mabilis na clean-up system.
Ginagawa rin iyan sa Europa, ngunit ang bilis na ito. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ito ay isang bilis na hindi maipaliwanag sa salita. Sa itaas na bahagi ng salamin ng bus, isang electronic display board ang nagpapakita ng real-time na impormasyon. Typhoon aftermath warning, road clearing in progress, maintain safe distance. 12 minutes to city center. Ang impormasyon ay sabay-sabay na lumilitaw at nawawala sa 4 na wika: Filipino, Ingles, Chinese at Ruso. Nagulat si Dr. Anton. Real-time ba ito? Ganito ka-organisado? Sa Russia, palaging magulo dahil walang ganitong impormasyon. May bahid ng paghanga sa kanyang boses. Pareho kami ng iniisip. Sa Moscow, kapag umuulan ng malakas, walang nakakaalam kung aling kalsada ang bukas o kung saan dapat pumunta. Ang hotel ay nasa gitna ng Bonifacio Global City. Pagbaba namin ng bus, muli kaming nagulat. 4:30 ng madaling araw. Dapat ay madilim, ngunit ang lungsod ay maliwanag dahil sa malambot na ilaw ng mga poste at ang mga kalsada ay nalinis na lahat. Sa harap ng pasukan ng hotel, isang empleyado ang nakatayo na may hawak na payong. "Welcome po. Salamat po sa paglalakbay sa gitna ng bagyo." Nagkatinginan ng mga pasaherong Ruso at bumulong. Normal ba ito? Hindi pa kami nakatanggap ng ganitong pag-aalaga sa Russia. Sobra-sobra ang serbisyo. May halong pag-iingat, pagkalito, at kaunting hiya sa kanilang mga salita. Ganoon din ako. Sa Russia, hindi ko maisip na isang empleyado ng hotel ang maghihintay sa labas ng madaling araw. Matapos mag-ayos ng gamit sa aming mga silid at umidlip, karamihan sa mga pasaherong Ruso ay pagod na pagod, ngunit ilang mas bata ang lumabas ng hotel upang makita ang bagong lungsod na ito. Kasama sa kanila si Andrei. "Katarina, kung hindi tayo lalabas ngayon, baka wala na tayong pagkakataong makita ang Pilipinas. Gusto mong sumama?" Wala na sa kanyang mukha ang pagkabalisa o pagmamataas na ipinakita niya sa eroplano kahapon. Sa halip, puno ito ng kuryosidad. Maingat akong tumango. "Sige, kahit sa harap lang ng hotel." At kaming tatlo ay nagsimulang maglakad sa mga kalye ng BGC ng 5:00 ng umaga. Ang lungsod ay hindi masyadong tahimik o masyadong maingay. Sa malamig at malinaw na hangin pagkatapos ng bagyo, ilang tao ang dahan-dahang naglalakad. Kabilang sa kanila ang mga babaeng naglalakad mag-isa, ngunit walang sinuman ang mukhang takot o nag-iingat. At ang katotohanan iyon ay ganap na nagpatigil sa amin. Bumulong si Dr. Anton, isang babae na naglalakad mag-isa ng madaling araw. Posible pala ito sa bansang ito? Sa Russia, ang paglalakad mag-isa sa kalsada ng madaling araw ay halos katumbas ng pagiging walang ingat. Ako man ay bihirang lumabas mag-isa sa gabi sa Moscow. Ngunit dito ay iba. Ang mga kalye ay malinis, walang kahit isang piraso ng basura. Pagkalakad pa ng kaunti, isang batang babae ang dumaan na nagjo-jogging. Tumingin siya sa amin at ngumiti pa. Sa sandaling iyon, ang asawa ni Andrei, si Tanya, na may ganap na tigil na mukha, ay nagsabi, "Sa Russia, walang ngingiti sa iyo ng madaling araw." Ang pagjo-jogging sa ganitong oras, normal na isipin na nakakatakot. Habang sinasabi niya iyon, tila hindi siya makapaniwala sa mismong pakiramdam ng pagiging ligtas. Ganoon din ako, ang ngumiti ng madaling araw, ang mag-jogging ng madaling araw, ang maglakad mag-isa ng madaling araw, lahat ng iyon ay halos imposible sa Russia. Pumasok kami sa isang convenience store. Pagbukas ng pinto, bumuhos ang maliwanag na ilaw at binati kami ng staff ng maingiti. "Welcome po." Ang simpleng salitang iyon ay kakaiba sa pandinig. Sa Russia, bihirang makakita ng ganito kaliwanag na convenience store ng 5:00 ng umaga. Ang mga pagkain ay maayos na nakaayos, mga onigiri, bento at mainit na kape ay nakahanay. Kumuha si Dr. Anton ng isang onigiri. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang presyo. Ngumiti ang staff. "Opo, sikat po yan. Gusto niyo pong painitin?" Tumango lang si Dr. Anton sa pagkalito. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Halos walang alam at may prejudice pa siya sa Pilipinas, ngunit ngayon ay iba na ang kanyang ekspresyon. Ang damdaming nakapaloob sa ekspresyong iyon ay pag-iingat, pagkamangha at kaunting paghanga. Paglabas ng convenience store, ilang hakbang lang, isang lalaki ang dumaan na naglalakad kasama ang kanyang aso. At nang dumumi ang aso, natural na kumuha ng supot ang lalaki at nilinis ito. Ang buong proseso ay napaka-natural at sanay. Tahimik na sinabi ni Tanya, "Sa Russia, bihirang makakita ng taong gumagawa niyan." Tumango si Dr. Anton. Bakit kaya ang mga Pilipino ay napaka-eksakto sa paggawa ng kanilang mga dapat gawin? Ang tanong na iyon ay hindi para sa sinuman.
Ito ay para sa kanyang sarili. Itinatanong ko rin ang parehong tanong. Sa loob ng maraming dekada, ang sentido common ng Russia na pinaniwalaan ko ay ngayon ay ganap na nayayanig habang naglalakad sa lungsod na ito ng madaling araw. Habang pabalik kami sa hotel, walang nagsasalita sa amin dahil bawat isa ay tahimik na hinaharap ang isang bagay na bumabagsak sa loob ng kanilang mga dibdib. Ang kaayusan ng Russia, ang sentido common ng Russia, ang katotohanan ng Russia, lahat ay napakalayo sa umaga ng Maynila na aming nilalakaran. Noon ko naramdaman. Ang pagkabigla sa ospital ay simula pa lamang pala. Ang bansang ito ay hindi lamang may maayos na sistema. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay kumikilos ng kusa na parang bahagi ng sistema. At ang katotohanan iyon ay unti-unting nagpapabago sa aming lahat. Matapos magpahinga ng ilang oras sa hotel, tanghali na. Ang mga pasaherong Ruso, karamihan ay may halong tensyon at pagod sa kanilang mga mukha, ay nagtipon sa lobby upang sumunod sa isang pansamantalang itineraryo na inihanda ng paliparan para sa isang simpleng pamamasyal. Ako ang naatasang maging gabay, ngunit ngayon ay mas nakatuon ako sa pagmamasid sa ekspresyon ng mga pasahero habang tinitingnan nila ang Pilipinas. Ang una naming pinuntahan ay ang Bonifacio High Street. Mga eskinita na puno ng mga kabataan, musikang naririnig mula sa mga kalye, mga taong nagbebenta ng mga gawang kamay na alahas sa maliliit na booth. Humanga si Dr. Anton, bata ang lungsod na ito. Hindi lang masigla, lahat ay may ginagawa. Iba ito sa malayang kapaligiran ng mga kalye ng mga artista sa Moscow. Ngunit agad nang umisi si Artur Orlov, pakitang tao lang iyan. Ang kultura ng komersyo sa Asya ay laging ganyan. Maganda lang tingnan, ngunit hindi maikukumpara sa sining ng kanluran. Sa kanyang mga salita, sumimangot ang isang batang pasaherong Ruso na si Andrei. Hindi po, G. Orlov, tingnan ninyo doon. Ang mga kabataang iyon ay kumikilos na parang mga profesional. Huminto kami sa harap ng isang street performance. 5 batang Pilipino ang nagpapakita ng perpektong sayaw. Ang mga dumadaan ay humihinto at pumapalakpak, at maging ang mga bata ay masayang gumagaya. Sinabi ni Andrei. Ang antas na iyan ay kikilalaning magaling kahit sa mga dance school sa Russia. Ngunit ngumisi si Artur Orlov. Hindi iyan sining. Isa lamang itong palabas. Ang tunay na sining ay dapat may inspirasyon at pagka-orihinal. Sa sandaling iyon hindi ko napigilang magsalita. Ginagawa rin po nila ang lahat ng kanilang makakaya. Tiningnan ako ni Artur Orlov nang may pagkunot noo. Katarina, isa kang tripulante, hindi isang artista. Sapat ba ang kaalaman mo para husgahan sila? Namula ang mukha ni Andrei. Kung ganoon, ano po ang alam ninyo sa kultura ng Pilipinas? May karapatan po ba kayong baliwalain ang mga taong ito? Susubukan sanang sumagot ni Artur Orlov, ngunit sa pagitan noon, natapos ang palabas at yumuko ang mga mananayaw upang magbigay-pugay. May sinseridad sa kanilang pagbati at ang mga tao ay walang pag-aalinlangang pumalakpak. Tahimik na sinabi ni Andrei, sa Pilipinas, maging ang pagtanggap ng mga tao sa sining ay mainit. Paglipat namin sa isang weekend market, lalong nahati ang reaksyon ng mga pasaherong Ruso. Mga gawang kamay na hikaw, watercolor na postcard, ceramic na tasa, mga kahoy na pendant na inukit bawat obra ay may init ng paggawa. Isang batang babaeng pasahero, si Natalia, ay bumili ng isang maliit na painting habang masayang nakangiti. Pagbalik ko sa Russia, mahirap makahanap ng ganito kasinsero na obra. Ngunit isang Ruso na socialite, si Svetlana, ay nagreklamo. Hindi ba't gawa lang ito ng amateur? Marami ring ganito sa mga palengke sa Europa. Ang batang Pilipino na gumawa ng obra ay sandaling natigilan, ngunit agad na bumalik ang kanyang ngiti at sinabi, sige po, tingnan nyo lang. Kung gusto nyo, maaari ko pong ipaliwanag ang proseso ng paggawa. Walang pagpapakumbaba o sama ng loob sa kanyang tono, tanging pagmamalaki sa kanyang sariling gawa. Si Svetlana ay umismid na, parang hindi niya maintindihan ang ganoong ugali. Talagang hindi ko maintindihan ang bansang ito. Ang mga kabataan, bakit sila napaka-inosente at masunurin? Bumulong si Natalia. Respeto po ang tawag diyan. Natigilan ako sa mga salitang iyon. Sa Russia, ang salitang respeto ay madalas na napagkakamalang kahinaan o pagsuko. Ngunit ang respeto sa Pilipinas ay may ibang aspeto. Paggalang sa kapwa, pagmamalaki sa sariling trabaho, at pagiging mature na hindi nagpapakita ng hindi kinakailangang emosyon. Matapos ang pamamasyal, pumasok kami sa isang coffee shop. Puno ito ng mga kabataan na nagtatrabaho sa kanilang mga laptop at ang bawat isa ay tahimik na nakatuon na lumilikha ng isang kakaibang pagkakasundo.
Humanga si Dr. Anton. Linggo ngayon, bakit napaka-focus ng mga tao rito? Ngumiti ang isang Pilipinong staff. Marami po sa kanila ay nagtatrabaho sa opisina tuwing weekdays at ginagawa ang kanilang mga personal na proyekto tuwing weekend. Mga aktibidad, pag-aaral, self-improvement po. Natigilan ang karamihan sa mga pasaherong Ruso sa mga salitang iyon. Sa Russia, dahil sa pagkabalisa ng mga kabataan sa hinaharap at sa paghina ng ekonomiya, ang self-improvement ay tila isang luho. Sinabi ni Svetlana na parang hindi makapaniwala. Kailangan ba talagang magpakahirap ng ganyan? Ang buhay ay para i-enjoy. Isang Pilipinong estudyante sa kolehiyo na umiinom ng kape sa tabi ay ngumiti para po ma-enjoy. Kaya kailangan din pong magsumikap. Malambot ang kanyang mga salita, ngunit may matatag na paniniwala. Ang isang salitang iyon ay mas malakas na tumama sa aming mga dibdib kaysa sa reklamo ni Svetlana. Paglabas namin ng coffee shop, tahimik na sinabi sa akin ni Artur Orlov, "Katarina, sa tingin ko nagkakamali ako." "Saan po?" Ang kanyang tingin ay iba na sa pagmamataas kanina. Ang Pilipinas ay hindi lang isang mabilis na bansa. Ito ay isang batang bansa. At ang kabataang iyon ay mature sa paraang iba sa atin. Ang mga salitang iyon ay hindi inaasahan mula sa isang taong tulad ni Artur Orlov na mula sa lumang henerasyon at sandali akong nawalan ng imik. Sa sandaling iyon, lumapit sa amin si Andrei at masayang sinabi, "Katarina, ang bansang ito ay mas maganda kaysa sa inaakala natin, hindi ba?" Dahan-dahan akong tumango. "Oo, totoo. Parang hindi ito ang Asya na alam ko." Ngumiti si Andrei. "Kaya nga matagal ko nang gustong pumunta rito." Nang hapong iyon, mas marami pa kaming naranasang kultura ng Pilipinas. Ang malinis na lutuing vegetarian, ang tahimik na tradisyonal na tsaa, ang sining at kultura na nagbabago sa bawat kalye. Habang mas marami kaming nakikita, lalo naming napagtanto na hindi ito isang bansang maganda lang sa panlabas, kundi isang bansang may panloob na balanse at lalim. At sa aking dibdib, may isang pagbabagong umuusbong. Ang mga halaga na pinaniwalaan kong hindi magbabago habang nagtatrabaho bilang isang tripulante sa Russia ay ngayon ay tahimik na nayayanig sa harap ng mga taong ito. Ano pa ang dapat kong malaman? At ang sagot ay nasa simula pa lamang. Pagbalik sa hotel, bago ko pa mabuksan ang pinto ng aking silid, napansin kong parang mababaliw na ang aking telepono sa pag-vibrate. Dose-dose ng mga mensahe mula sa head office sa Russia, mga kasamahang tripulante, at mga kaibigan sa aking bayan ang bumaha. Pagtingin ko sa screen, napasinghap ako. "Katarina, nakita mo ba ang balita? Ang medical team ng Pilipinas. Yun ba ang eroplano na sinasakyan mo? Ini-interview ka." Noon ko lang napagtanto, may malaking nangyari. Nanginginig ang aking mga kamay. Pagbaba ko sa lobby, ang ibang mga pasaherong Ruso ay nagkakagulo na rin habang tinitingnan ang kanilang mga telepono. Excited silang nagpapakitaan ng screen. May lumabas na malaking balita. Breaking news kahit sa state broadcast ng Russia. Ano ito? Naging ganito kalaki ang nakita natin. Sa sandaling iyon, lumapit sa akin si Andrei na may excited na mukha. "Katarina, sa balita sa Russia, ini-interview ang medical staff ng Pilipinas. Ang eroplano natin, number 1 sa World Search." Napasinghap ako. Talaga? Ipinakita niya sa akin ang screen. Ito ang screen ng state news ng Russia. Emergency landing sa NAIA. Filipino medical team. Iniligtas ang buhay ng Russian corporate chairman. Sistema ng emergency response ng Pilipinas mas mabilis at tumpak kaysa sa Europa. Espesyal na disaster response system, world class. Mga pasaherong Ruso at Europeo nagkamali sa pagtingin sa Pilipinas. Sa ilalim ng artikulo, may larawan ng medical staff ng Pilipinas at larawan ng runway ng NAIA. Ang runway na iyon, ilang oras pa lang ang nakalipas, ay doon ako nakatayo. Muli akong kinapos ng hininga. Hindi ko inakala na ang aming karanasan ay magiging ganito kalaking balita. Maya-maya, lumapit sa amin ang isang empleyado ng hotel. "Mga ginoo at ginang, mayroon pong request para sa isang interview mula sa isang malaking broadcast network sa Pilipinas." Bilang kinatawan ng mga tripulante, maaari po ba naming hilingin si Miss Katarina? Sa isang iglap, lahat ng tingin ay napunta sa akin. Bakit ako? Ngunit bago ko pa maitatanong iyon, nagsalita si Artur Orlov na may halong buntong hininga. Si Katarina ang dapat gumawa niyan dahil nagkamali tayo sa pagtingin sa Pilipinas. Wala nang pagmamataas o pagdududa sa kanyang tono. Para bang may isang pader na gumuho sa loob niya. Dahan-dahan akong tumango. Bago ako humarap sa kamera, tiningnan ko ang mga tanong na inabot ng Pilipinong reporter.
Ano po ang masasabi ninyo sa naging tugon ng medical team ng Pilipinas sa emergency landing? Ano po ang dahilan kung bakit nagduda sa simula ang mga pasaherong Ruso sa sistema ng Pilipinas? Sa loob ng 48 na oras, ano po ang pinakamalaking cultural shock na naranasan ninyo? Huminga ako ng malalim. Ilang oras pa lang ang nakalipas, hindi ko inakala na magiging ganito kalaki ang sitwasyong ito. Tumagal ng halos 30 minuto ang interview. Sinagot ko ang lahat ng tapat hanggat maaari, ang aming mga prejudice, ang aming takot, at ang Pilipinas na aming nasaksihan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang nangyari pagkatapos ng interview. Pagbalik ko sa coffee shop ng hotel, hinila ako ni Dr. Anton. Katarina, may tawag mula kay Kapitan Mikhail. Napatayo ako mula sa aking upuan. Opisyal na inanunsyo ng ospital sa Pilipinas ang kalagayan ni Chairman Grigori. Hindi ako makahinga habang tinitingnan ang video na pinlay ni Dr. Anton. Isang opisyal na press conference ang ginaganap ng medical staff ng ospital sa Pilipinas. Stable na ang kondisyon ng pasyente. Naisagawa ang operasyon sa loob ng golden hour. Normal na ang tibok ng puso. At nang basahin ang huling pangungusap, nanigas ang aking buong katawan. Kung naantala ng kahit 10 minuto pa ang paglapag, malaki ang posibilidad na hindi na nailigtas ang buhay ng pasyente. Nailigtas siya dahil sa propesyonal na kooperasyon ng medical staff ng Pilipinas at ng NAIA Air Traffic Control Team. Bumulong si Dr. Anton, 10 minuto. Ang 10 minuto na sinayang natin sa pagtutol. Sa mga salitang iyon, tinakpan ni Arthur Orlov ang kanyang mukha. Ako, dahil sa pagdududa ko sa Pilipinas. Ako ang nagsayang ng oras na iyon. Nanginginig ang kanyang mga balikat, namumula na rin ang mga mata ni Svetlana. Nagsayang tayo ng oras sa walang kwentang pagdududa. Tahimik na sinabi ni Andrei. Ang Pilipinas ay isang bansang mas handa kaysa sa inaakala natin. Binalot ng katahimikan ang buong lobby. Lahat kami ay iisa ang iniisip. Ang aming prejudice ay halos ikamatay ng isang tao. Sa sandaling iyon. Ting! Bumukas ang pinto ng elevator at isang babae ang lumabas na pasuray-suray, si Elena Ivanova, ang asawa ng chairman. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha. At hawak niya ang mga dokumento mula sa ospital. Gusto kong sabihin dito. Ngayon din, humikbi siya at hindi na maituloy ang kanyang sasabihin. Ang mga doktor na Pilipino, sila ang nagligtas sa asawa ko. Lalo pang tumahimik ang buong lobby. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At ikaw, tripulante, ikaw ang nagdesisyon para sa Pilipinas, hindi ba? Ako. Sinunod ko lang po ang utos ng kapitan. Hindi, ikaw ang nanatili sa tabi ng asawa ko. Nakita ko iyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng akin. Kung hindi dahil sa iyo, wala na siya ngayon sa mundo. Nawalan ako ng imik. Lahat ng pasahero ay napasinghap habang pinagmamasdan ang eksena. Bumuhos ang luha mula sa aking mga mata. Nang gabing iyon, sabay-sabay kaming kumain ng hapunan sa restaurant ng hotel. Hindi na sila ang dating mga pasaherong Ruso, ibang mga tao na ang nakaupo. Ang mga unang nangutya sa Pilipinas, ang mga nagduda sa mga kalsada ng Pilipinas, ang mga minaliit, ang mga kabataan ng Pilipinas, ngayon ay pinag-iisipan ang kanilang mga sinabi at ginawa, tahimik at mapagkumbaba. Sa gitna noon, tinanong ako ni Dr. Anton, Katarina, nagbabago ka na rin, hindi ba? Hindi ako makasagot. Dahil may isang bahagi ng aking dibdib na mainit na nanginginig, ang bansang Pilipinas. Ang ugaling ipinakita ng mga taong ito, ang naramdaman ko sa gitna noon, at ang aking mga halaga na inakalang matatag na dahil sa pagiging tripulante sa Russia, nararamdaman kong lahat ng iyon ay tahimik na muling inaayos. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Bawat isang ilaw ay tila sumisimbolo sa pagsisikap ng mga taong nagpapatakbo sa bansang ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan ng pagbabago. Ang tunay na malaking pagbabago ay naghihintay sa amin kinabukasan. Isang pagbabago na yayanig hindi lang sa Russia, kundi sa buong Europa. Sa sandaling tumagos ang sikat ng araw sa siwang ng kurtina ng hotel, muling tumunog ang aking telepono. Sa screen, lumitaw ang opisyal na contact number ng head office ng kumpanya ng enerhiya sa Russia. Huwag naman sana. Pagkasagot ko, isang mahina ngunit tensyonadong boses ang narinig ko. Miss Katarina Volkova, ang tripulante po ba? Ako po ang sekretarya ni Chairman Ivanov. Lumala po ba ang kondisyon ng chairman? Nanginginig ang aking boses, ngunit agad na sumagot ang sekretarya. Hindi po, ang chairman po mismo ang gustong makipag-usap.
Makalipas ang ilang sandali, isang mahina ngunit stable na paghinga ang narinig ko mula sa kabilang linya. Katarina. Walang duda, boses iyon ni Grigory Ivanov. Ang isang taong nasa intensive care unit kahapon ay personal na tumatawag. Chairman, ayos lang po ba talaga kayo? Nakaligtas ako. Ang mga medical staff ng Pilipinas. At ikaw, iniligtas ninyo ako. Ang maikling pangungusap na iyon ay tumama ng malakas sa aking dibdib. Huminga ng malalim ang chairman at marahang nagpatuloy. Habang nagpapagaling ako sa Pilipinas, marami akong naisip kung gaano kakitid ang pananaw ko namin sa mundo. Ang kanyang boses ay lubos na naiiba sa mayabang na tono noong unang araw. Malambot, malalim at may sinseridad. Katarina, pagbalik natin sa Russia, gusto kitang imbitahan sa aking opisina. Gusto kong personal na magpasalamat. Ginawa ko lang po ang aking trabaho. Dahil ginawa mo ng tama ang trabahong iyon, buhay ako ngayon. At pagkatapos ng isang sandali, binitawan niya ang isang tiyak na salita. Gusto kong opisyal na magpasalamat sa mga Pilipino. Ang aming kumpanya ay magbibigay ng taunang donasyon sa isang medical foundation sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, namuo ang luha sa aking mga mata. Kahit pagkatapos ibaba ang telepono, hindi ako makagalaw. Sigurado na ako ngayon. Ang 48 na oras na ito ay hindi lang ang chairman ang binago. Binago nito ang lahat ng naririto, kasama na ako. Pagbaba ko sa lobby, ang ibang mga pasaherong Ruso ay sumasailalim din sa kanilang mga pagbabago. Sinabi ni Artur Orlov na may seryosong mukha. Gusto kong humingi ng tawad sa Pilipinas. Napakarami kong hindi naunawaan. Tinapik ni Dr. Anton ang likod ni Artur Orlov at tumawa. Ngayon ko lang kayo nakitang ganito, sir. Ganito pala nagbabago ang isang tao. Si Svetlana naman ay gustong personal na mag-abot ng sulat sa artist na binalewala niya sa market. Ang mga nakababatang pasahero ay sabay-sabay na nagsabi na may excited na mukha. Ang Pilipinas ay ibang mundo talaga. Pagbalik natin, gusto rin nating subukan ang isang bagay. Habang tinitingnan ko sila, naramdaman kong lalong nagiging malinaw ang maliit na pagbabago sa loob ko. Sa daan patungong paliparan, ang aming bus ay tumakbo ng maayos sa ilalim ng asul na kalangitan. Ang kalsada ay napakalinis na parang hindi totoo ang super typhoon kahapon. Sinabi ni Artur Orlov habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang Pilipinas ay isang bansang hindi mo mahuhulaan, tumawa si Dr. Anton. Sa mabuting paraan, hindi ba? Oo. Isang bansang napakadaling durugin ang mga prejudice na dala natin. Tumango ako sa mga salitang iyon. Totoo nga, sa loob ng 48 na oras, binali ng Pilipinas ang lahat ng aming mga preconceived notions. Ang sistema ng paliparan ay hindi tsamba. Ang emergency medical care ay hindi milagro kundi kakayahan. Ang lungsod ay maayos at ligtas, at ang mga kabataan ay masigasig at mature. At lahat ng tanawing iyon ay yumanig sa akin. Pagdating sa NAIA, naghihintay ang mga opisyal mula sa Embahada ng Russia, mga pasahero. May opisyal na mensahe ng pasasalamat mula sa gobyerno ng Pilipinas. Halos lahat ng pasaherong Ruso ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Maging ang gobyerno ng Russia ay lubos na pinahahalagahan ang naging tugon ng Pilipinas sa pagkakataong ito. Lahat ng inyong nasaksihan ay malawakan ng naibalita sa parehong bansa. Naisip ko sa aking sarili, hindi ito isang simpleng aksidente, kundi isang pagkakataon para sa dalawang bansa na muling tingnan ang isa't isa. Bago sumakay sa eroplano pabalik, lumapit sa akin si Andrei at sinabi, "Katarina, babalik tayo sa Pilipinas, di ba?" Ngumiti ako. Balang araw, pero bago iyon, kailangan muna nating umuwi at may matutunan. Ano iyon? Nag-isip ako sandali at tapat na sumagot. Ang paraan para tingnan ang mundo ng mas malawak. Tiningnan ni Andrei ang aking ekspresyon at tahimik na tumango. Pagbalik sa Russia, lahat ay tila naiiba. Ang kawalan ng kaayusan sa trapiko, ang basura sa mga kalye, ang kawalang pakialam ng mga tao. Ang mga bagay na inakala kong normal sa loob ng 12 taon ay ngayon ay kakaiba at hindi komportable. Sa gitna ng hindi komportableng pakiramdam na iyon, napagtanto ko, ang mga nakita ko sa Pilipinas sa loob ng 48 na oras ay nagbago sa akin. Isang linggo pagkatapos, dumalo ako sa isang debriefing sa head office. Tinanong ng isang supervisor, "Tripulante Katarina, paano mo i-evaluate ang naging tugon ng panig ng Pilipinas sa paglapag?" Huminga ako ng malalim. At tapat kong ikinuwento ang lahat ng nakita at naramdaman ko sa loob ng 48 na oras. Ang bilis ng emergency team ng Pilipinas, ang katumpakan ng disaster response system, ang kaayusan ng mga mamamayan,
ang sigasig at pagiging mature ng mga kabataan at ang pagbabago ng mga pasaherong Ruso, lahat ng iyon. Matagal na natahimik ang conference room at dahan-dahang sinabi ng manager, ito ay isang ulat na dapat nating pag-aralan. Salamat, Katarina. Sa sandaling iyon, nakumbinsi ako. Ang karanasang ito ay hindi magtatapos dito. Ilang araw pagkatapos, nag-request ako sa assignment officer ng airline. Gusto ko pong hilingin na mailipat sa rutang patungong Pilipinas. Nagulat siya. Maaari ko bang malaman ang dahilan? Walang pag-aalinlangan kong sinabi. Dahil napakarami pang bagay na hindi ko pa natututunan sa Pilipinas. Sandaling natigilan ang officer at pagkatapos ay ngumiti. Sige, ililipat kita sa rutang patungong Maynila. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong may isang bagay na maliwanag na kumislap sa loob ko. At 2 buwan pagkatapos, muli akong nakatayo sa runway ng NAIA. Ngayong beses, wala nang takot o pagdududa. Sa halip, puno ako ng pananabik na nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Ang mga ilaw ng lungsod, ang paglakad ng mga tao, ang enerhiya ng mga kabataan, ang kakaibang init na taglay ng bansang Pilipinas. Ang lahat ng iyon ay tila sumasalubong sa akin mula sa malayo. Ngumiti ako at bumuntong hininga. Narito na naman ako sa bansang ito na may kaunting pagtanaw ng utang na loob. At mahinahon akong humakbang pabalik sa bansang ganap na nagbago sa akin sa loob ng 48 na oras upang matuto muli. Hanggang dito ang kwento ni Katarina. Sa loob ng 48 na oras, 2 araw lamang, ganap na nagbago ang buhay ng isang tao at ng 205 na pasahero. Ang prejudice ay gumuho, ang pagmamataas ay naging pagpapakumbaba at ang pagdududa ay naging respeto. Ang ipinakita ng bansang Pilipinas ay hindi lamang ang kahusayan ng sistema. Ito ay ang pakikitungo sa kapwa, ang saloobin sa trabaho at ang kultura ng paggalang sa isa't isa. Si Katarina ay lumilipad pa rin sa ruta patungong Pilipinas. At sa bawat paglapag niya sa NAIA, naaalala niya ang mga alaala ng araw na iyon at napapangiti. Na bago natin husgahan ang isang tao, bago natin i-evaluate ang isang bansa, kailangan muna nating makita at maranasan ito gamit ang sarili nating mga mata. Iyon ang pinakamalaking aral na natutunan ni Katarina sa loob ng 48 na oras. Kung naantig man lang ng kuwentong ito ang inyong mga puso, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like. At kung mag-subscribe kayo sa channel, patuloy kaming maghahatid ng mas magagandang kuwento. Kayo, saang bansa nabasag ang inyong mga prejudice? Ibahagi rin ang inyong mga kuwento sa comment section. Abangan kung anong nakakaantig na kuwento ang aming ihahatid sa susunod. Salamat sa inyong panonood.